Praise the Lord! Magandang hapon po muli ng araw ng Huwebes. I want to welcome you again to today's program ng The Life Giving Spirit Church, Cheer Up, The Word Works. Just want to say thank you, sir, Brother Odi, sa pagsaset up ng camera at sa akin pong makeup artist. Thank you very much. Wala namang makeup artist. Nangangarap. Okay, so praise be the name of Jesus. Tayo po ngayon ay magkakatagpo muli sa atin pong programang ito ng araw ng Huwebes, February 4. Oo, February 4. Gusto ko lagi January 4 pala para birthday ko ulit ng January 11 eh. February 4. No? Anong meron ng February 4? Sana kung nanonood si brother, anong meron ng February? Maraming may birthday dyan, no? Isa na dyan ang ating kapatid na si Brother Lazaro, si Brother Raymond. Season. Natutuwa kasi ako kay Brother Raymond nung kahagabi. Ang kanyang pangalan ay Lazarus. So, happy birthday po sa mga may kaarawan ng buwan ng February. Feb. F-E-B. Feb. Praise be the name of Jesus. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po sa gawaing muling ito, O Diyos, na pinahintulot mo na magkaroon po muli kami. Salamat po sa mga kasama ko muli, O Lord, sa pagkakataong ito na nakikinig, O Lord, at kasama kong mag-aaral ng iyong buhay at banal na salita, na ito po ay aming lalakaran, ikabubuhay. Ang salita mo pinadala mo sa amin, hindi para i-quote, hindi para kabisaduhin lamang, kundi para aming lakaran at ikabuhay. At ito pong salita mo na aming pong lalakaran at ikabubuhay ay gagawin sa amin. Sabi nga nung Sunday, Lord, ng pagkakagamit mo sa aming kapatid na si Brother Penan, ang salitang ipinahatid mo, ang salitang pinararating mo ay siguradong magagawa nito ang dahilan kung bakit mo po ito ipinadala. Sa Isaiah chapter 55, yun po ang sabi mo. Salamat po, Lord, at naniniwala po ako na ang salita mong ipadadala sa aming kalagitnaan ngayon ay sigurado, Panginoon, na gagawin nito ang dahilan kung bakit mo po ito pinadala. Praise you, Lord. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, and thank you, Holy Spirit, sa iyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan. Thank you for the anointing. Thank you for guiding us, wonderful, precious, Holy Spirit of God. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you po. Salamat, Panginoong Kristo, sa iyong pag-ibig na ginawa para sa amin, sa iyong mga ginawa para sa aming buhay, sa aming katagumpayan. Hallelujah. Father, all praises, glory, and honor be unto thee in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Tayo po ay nandito pa rin sa series ng pag-aaral ng How to be Led by the Spirit of God. Last Thursday po ay napag-usapan natin yung how to train the human spirit. No? Nais ko pong i-recap sa inyo how to train the human spirit. Ito po ay isa po ang kaparaanan ay ang we meditate the Word of God. At napag-aralan po natin yon doon sa makita po natin ang ating pong Bible verse doon ng Joshua chapter 1 verse 8. Isa po, be ye doers o be ye a practitioner of the Word of God. Maging tagatupad tayo, tagagawa, no? Ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan nun, matetrain po natin ang ating human spirit. Tulad po ng sabi natin, na napag-aralan natin, nakita natin sa Biblia last Thursday, sa ating spirit dun po tayo kinakausap ng ating Diyos. Ang sabi po ng Proverbs, chapter 20, ang sabi po ron, chapter 20, no? Verse 27, the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ibig sabihin, yun po yung ilaw na ginagamit ng Diyos sa atin ng ating pong spirit. At dahil diyan po tayo kinakausap ng ating Panginoon, sabi nga ng Romans chapter 10 verse 10,
with the Spirit or with the heart or with the Spirit, man believeth. Doon po sa ating puso, sa ating spirit, sa tunay na tao na siyang na-born again, doon po tayo nananampalataya sa ating Diyos. Doon sumisibol ang pananampalataya. Doon po sa ating puso, sa ating spirit, doon po natin nilalagay ang salita ng Diyos. Yun po yung tinatawag ng Bible na lupa, no? Para sa atin. At ang salita niya ay ang buto. Na 100% kapag ang salita niya ay natanim sa ating mga puso, na napag-aralan din natin nung last Saturday, no? Doon po sa house-to-house online Bible study, sa bahay po o sa tahanan ng mag-asawang si Sister Jocelyn and Brother June Mendoza, napag-aralan po at nakita namin ang sa salita ng Diyos na ang salita ng Diyos kapag natanim sa ating puso, sa ating spirit, kung saan doon tayo ginaguide ng Diyos, yan ay sisibol. Una ay suloy, amen, dahon, then magkakaroon ng stem, then mapupuno ng bunga. Hallelujah. Isa po sa paraan para po ang ating human spirit ay matrain, sapagkat kung paano ang ating katawan ay itinetrain natin, inihanda natin, lalo na yung mga atleta na yan, no, bago sumabak, halimbawa sa boxing o anumang sa basketball, anumang laro yan, anumang laban yan, sa sports, inihanda nilang kanilang physical na katawan. At ganun din naman sa mga estudyante, no? Inihahanda rin nila ang kanilang kaisipan sa pamamagitan ng pagtitrain nito sa paglalagay ng mga kaalaman. Nang sa ganon, ito'y magamit nila ng ayos, maging kapakinabangan sa kanila. Yun nga mga awit, no, mga singer na yan nagkaroon sila ng paghahanda sa kanilang tinig. Ganon din tayo upang maging effective tayo sa paglakad sa Panginoon, maging kagamit-gamit sa Lord. May isagawa natin yung totohanan ng sinabi ng Panginoon that we are the light of the world. Kailangan po yung ating spirit ay matrain. Kailangan po itong matrain. At ito po yung matetrain isang araw. We must learn how to meditate the Word of God. Maging tagagawa tayo ng salita ng Diyos. At ikatlo po, giving the Word of God first place in our lives. Kailangan, ang salita ng Diyos ang number one. Ito yung binibigyan natin ng pinakauna sa ating buhay. Hindi yung ating damdamin, hindi yung ating kaisipan, hindi yung ating nararamdaman, kundi napakahalaga po that the Word of God ang siyang number one sa ating buhay. Kapag nagkaganon, sabi nga ng Matthew 6:33, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, at ayon po sa Amplified Version, yung pong salita dong if you seek first the kingdom of God and His righteousness, the way how to be righteous from sa pamamagitan ng Lord and the way God doing things. Kung unahin natin paano ba ginagawa ng Diyos isang bagay, ibig sabihin kung paano tayo magpapalid sa Kanya, kung paano babayaan natin na tayo po ay Kanyang i-guide, all these things shall be added unto you. At yun ay makukuha lamang natin kung ang salita ng Diyos ay number one sa ating buhay. Ikaapat, instantly obey the voice of your human spirit or your conscience. Mga kaibigan, kapatid, yung conscience mo, yung voice, conscience is the voice of your human spirit. Safe yan. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. Buklatin ko po sa inyo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito po ang sabi ron. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. All sickness have passed away. Lahat ng luma na nandun sa'yo dati, wala na. Why? Kasi bago ka nang nilalang. Hindi sinabing bagong ugali, no? Kung ikay nakipag-isa kay Jesus, you are a new creature. Ano ang naging new creature? Yung iyong spirit. Nabuhay muli yun. All things are passed away. Wala na yung pangungontrol ni Satan doon .
Kasi kaya ka na born again, kaya ka naging new creature dahil sinimulan mo uling tanggapin si Jesucristo. Napakahalaga po nung kaya kinoconfess natin yung lordship ng ating Panginoon kasi ang naging Lord ng lahat ng tao nung magkasala si Eva at Adan ay si Satan na. So napakahalaga po na ikinoconfess natin yung kapahayagang if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10 verse 9. Nung ginawa mo yon, tinanggap mo ang Panginoong Kristo, ang sabi po ay ikaw ay isa ng bagong nilalang. Paano nangyari yon? Tingnan nga natin. Ang sabi po ng Panginoong Jesus kay Nicodemus, ang sabi niya sa John chapter 3. Sabi po niya sa John chapter 3, okay, verse 3. Jesus answered and said unto Nicodemus, verily, verily, meaning truly, truly, sa Tagalog, katotohanan, katotohanan. At ang mabigat dito, inulit-ulit. Kapag ang salita inulit-ulit, ito'y binibigyan ng napakahalagang importansya. Ibig sabihin, verily, katotohanan, katotohanan. Ibig sabihin, huwag mong kakalimutan. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot see the kingdom of God. Hindi mo nga makikita. So nagtanong si Nicodemus, paano maipapanganak muli itong tanda kong ito, laking ito, kailangan pumasok muli ako sa sinapupunan ng aking ina. So makikita natin, hindi kayang unawain ng ating little coconut or kung anumang coconut meron sa ating utak. Hindi kayang unawain ng spiritual things. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, verily, verily, I say unto you, verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, kailangan maipanganak muli tayo sa Espiritu. At ang sabi niya, which is born of the flesh, ang sabi ng verse 6, is flesh. And that which is born of the Spirit is spirit. In other words, human can produce only human's life. Amen? Human can only produce human life, but the Holy Spirit gives new life from heaven. Amen? So, nung tanggapin mo Panginoong Jesucristo, ikay naging bagong nilalang. Yung dati mo, hindi ka ipinanganak sa pamamagitan ng laman, ipinanganak ka sa pamamagitan ng Espiritu. Kung babalikan nga natin ang 2 Corinthians 5:17, ito po ang sabi ron, o verse 18, kung titingnan po natin ang 18, pero basahin ko na po muna muli sa verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things, ang sabi ng verse 18, are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ and hath given to us the ministry of reconciliation. Ibig sabihin, sa iba pong salin, all this newness of life is from God. Galing sa Diyos yung pagiging bagong nilalang mo na yon. At dahil bago kang nilalang, yung iyong spirit na yun, naging bago na yon, yung tinig nun na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos sa iyong spirit, dahil tinirhan ng Panginoong Jesucristo, nandun ang Holy Spirit, hallelujah, yun po ay safe guide. Safe guide. We need to learn how to meditate the Word of God. Maging tagagawa tayo ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng unang prioridad sa ating buhay ang salita ng Diyos at sundin natin yung dinidikta rin ng ating konsensya na kung saan yun ay bagong nilalang. Now, nais ko pong sa ating topic na ito, how to be led by the Spirit of God, nais ko pong ang araw na ito, may ilang minuto po akong natitira. Matapos po yung recap na ating ginawa kanina. Gusto ko pong titlean itong ating topic ngayong Huwebes na ito.
February 4, at encourage ka, ito po ang title, Listen to Your Heart. Listen to Your Heart is part also ng How to be Led by the Spirit of God. Kapraso po ito, sasabihin ko sa inyo. Again, matuto kang makinig sa iyong espiritu. Yun yung huli eh. Instantly obey the voice of your spirit, which is your conscience, which is your heart. Listen to your heart. Do not listen. Do not listen sa analyzation ng iyong isipan. Again, but as many as are led by the Spirit of God, they are the children of God. At ang sabi ng Proverbs 4:27, Proverbs 20, no? Verse, I think, 27, the spirit of man, your heart, is the candle of the Lord. Igagayad ka niya doon. Igagayad ka niya ron. Ngayon, I want to admonish you, I want to encourage you. The title of this topic today, under pa rin po ito ng How to be Led by the Spirit of God, is listen to your heart. Again, do not listen sa iyong mga analyzation. Ang anak ng Diyos na nagmamature ay nagpapaguide sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ang kakausapin, hindi ang ating utak actually, kundi ang ating mga puso, which is our spirit. Again, Romans 10:10, with the heart man believeth. Doon ka mananampalataya. At kung nandun ang salita ng Diyos, doon natanim at yun ay magsisimulang sumibol doon at makikita sa labas, magkakaroon makikita ng mga taong epekto ng salita ng Diyos. Hallelujah! Ang salita ng Diyos ibinigay sa atin, hindi upang i-quote lamang. Ang salita ng Diyos ibinigay sa atin, hindi upang kabisaduhin lamang. Ang salita ng Diyos ibinigay sa atin, upang lakaran natin. At malalakaran natin ito if we will listen to our heart, if we will listen to our spirit. Acts chapter 27 verse 9 to 10, ito po ang sabi. Acts chapter 27 verse 9 and 10. Now, ito po yung nakasakay sa barko. Ito po sila Paul, naglalayag sila. At ang sabi po niya sa kanya mga kasama, verse 9, lahat ng kasama niya ron, now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, mapanganib na yung paglalakbay nila, because the fast was now already past, Paul admonished them. Sa ibang salin, ang sabi ng verse 9, we had lost a lot of time. The weather was becoming dangerous for long voyages by then because it was too late in the fall. And Paul spoke to the ship's officers about it. Verse 10, and said unto them, ang sabi po ni Paul sa mga opisyales ng barko, Sir, sabi niya, I perceive that this voyage will be with heart and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Again, tinitilan ko po ito ngayon ng listen to your heart. Ang sabi po ni Paul, in his spirit, Paul had an inward perception, an inward witness. Ang sabi po rito, sirs, sabi niya sa verse 10, and said unto them, sa mga opisyales, sirs, I perceive that this voyage will be with heart and much damage. Paul did not perceive it mentally.
Paul did not perceive it physically. In his spirit, he had a witness. Sabi niya, I perceive. I perceive. Hallelujah. Dama ko, nararamdaman niya sa kanyang puso, I perceive. Hindi dahil pinag-aralan niya, ang sabi niya, Sir, I perceive. In his spirit, again, makikita po natin that Paul had an inward perception. He had an inward witness. This is the primary way God leads all of us. In our heart. Again, brothers and sisters, this is the primary way that God leads us. It is in our heart. Paul did not perceive it mentally. Hindi niya pinag-aralan. Hindi niya sinukat-sukat. Paul did not perceive it physically. Again, in his spirit, he had a witness. In his spirit, in his heart. Come on, friends, my brothers and sisters. Your spirit is the new creature. The Holy Spirit is in there. God will guide you. That is His light. That is His candle. Para i-guide ka. Listen to your heart. Huwag mong pag-aralan ng isang bagay sa pamamagitan ng damdamin lang na yung damdaming, actually yung damdamin yun hindi in the spirit yung parang emotion. No, maliligaw po tayo. And that is very dangerous. Lalong-lalo na wag sa utak kasi diyan ang battleground. Isa yan sa battleground. Diyan tayo nilalagyan ni Satanas ng kasinungalingan. Sabi nga ni Paul, Sirs, I perceive. Ang isa pong dahilan, at nais ko po magtapos, the reason that we, Spirit-filled, born-again Christian, ay madalas mamiss natin yung isang bagay, sumablay ba? Sumasablay tayo minsan. O madalas na nangyayari kahit Spirit-filled Christian. Nagkakaroon tayo ng mistakes, we fail, no? It is because our spirits, kaya na sabi ni Paul nga dito, it is because our spirits, which should guide us, are lacked. Parang, sa ganung salita, gusto ko iparating sa'yo na, kaya tayo napapalpa kasi yung ating spirit na dapat nag-guide sa atin, nakakulong. Hindi natin binabayaan siyang, hindi natin pinapakinggan eh. Kaya ang tawag ko parang nakakulong. Binabayaan natin ang ating mind, even though we are Spirit-filled Christian. Binabayaan natin ang ating nararamdaman lang, physically, sa ating emotion. Binabayaan natin na yun ang mag-guide sa atin. Na kung saan dapat yung spirit natin, yung puso natin, yung nabon na ginako sa nandun ng Diyos, andun ang salita ng Diyos, yung dapat ang mag-guide sa atin. Ang nangyayari, our intellect or knowledge has taken the throne. Siya yung nakaupo sa trono ng ating buhay. Dapat yung spirit natin ang nasusunod. Na kung saan kinakausap nga tayo ng Lord. Ang nangyari, it is our intellect, it is our human knowledge, science knowledge, ang madalas pinapayagan natin na siyang mag-correct sa atin. Gusto ko pong iwan sa inyo ang salitang ito. Kung ang isang Kristiyano, if Christians will just check up on the inside, kung matututunan lang ng isang mananampalataya, ang bigyang pansin ng inward man niya, ang kanyang puso, para harapin ang anumang pangyayari appear sa kanyang buhay, malalaman niya kung ano ang tama at dapat gawin.
Alam nyo, kahit pa sino, kahit pa tinawag ng Diyos yan, kahit pa yan pastor o anuman, hindi ibig sabing mature naman eh. May calling lang. Learn to trust God by hearing or by listening to your heart. Kung meron ka talagang dapat malaman ng Diyos ang mag-guide at ang Holy Spirit ang gagawa nun. Listen to your heart and be guided by the Lord. You are blessed, brothers and sisters. Sa oras pong ito, sa puntong yun, doon po muna tayo muli magtatapos. See you again next Thursday. Again, brothers and sisters, cheer up. The word works. Sumayin nyo ang patuloy na kapayapaan, pagpapalat biyaya ng ating Diyos na buhay. In Jesus' name, Amen and Amen. Bye-bye. Praise the Lord. Hallelujah.